Ayan, so, bigyan mo nga po ng napakatamis ng ngiti ang katabi mo. Sabihin mo, tuwang-tuwa ako dahil andito ka. Oh, praise the Lord! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, maganda po pala pag bumabagyo, dumadami tayo. Tama po ba? Maganda pala kapag may storm. Kasi nare-remind po tayo. Amen. At sabihin mo sa katabi mo, see you next week. Ibig sabihin, dinideclare mo na makikita mo siya ulit sa susunod na linggo. Amen! Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah! I'm so blessed. Hallelujah! Ako po'y masayang-masaya ang puso po namin dahil nakikita po namin kayo. And we are praying na nawa sa susunod pang mga linggo, wala na talagang butaw-butaw dyan. At umaabot na tayo hanggang labas dahil kapag nakita na ng Diyos na tuwing linggo punong-puno na tayo at nagsisiksikan na kahit naka-aircon ang init-init, na kahit naka-aircon para bang, hallelujah, napakainit kasi punong-puno na tayo dito. Para na tayong mga sardinas dito. Kunin mo tanak. Hallelujah. Dahil kapag nakita na ng Diyos na tayo po ay punong-puno ng mga kapatid, ibibigay niya na din yung para sa atin na tahanan niya. Amen po ba? Kaya sabihin mo, excited ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo. Hallelujah. So last week po, pinag-aralan po natin is, ano po yung title ni Pastor Jen? Ano ba? O ngayon, parang binibiro mo naman kami, Pastora. Ngayon naman, all out. Amen. So sabi ni Pastor Jan, all in, kasama na ang lahat. Ito namang all out, ibibigay na ang lahat. Wow. So sabi niya sa 1 Thessalonica chapter 4, verse 1, finally then, brothers, sabay-sabay nga po tayong basahin natin, 1, 2, 3. Finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. Yung Tagalog po, pa-next po ako. Salamat. Katapos-tapusan nga, mga kapatid, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3. Katapos-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Sabi nyo nga po, higit at higit. So, ibig sabihin, habang pala tayo po, nung time na nakakilala tayo sa Panginoon, gusto pala ng Diyos na dinadagdagan natin yung level ng relasyon po natin sa Kanya. Dinadagdagan po natin yung panahon ng paglilingkod natin sa Kanya at tayo po ay humihigit na nagmamahal sa Panginoon. Ibig sabihin, kung nung unang araw na tinanggap mo si Jesus, minahal mo na ang Diyos, dapat sa ilang taon na ikaw ay naglilingkod, humihigit pala ang pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi lang ang pagmamahal mo sa Diyos, tignan mo yung katabi mo. Dapat humihigit din ang pagmamahal mo dyan sa katabi mo. Amen po ba? Amen po ba? So gusto pala ni Lord sa atin is all out. Next po. Ano bang ibig sabihin ng all out? Ang sabi nga po rito, with all one's strength, ability, or resources. Take note for the word all. Hindi niya po sinabing kalahati. Hindi niya po sinabing 1/4. Hindi niya sinabing 1/8, 1/3, or whatsoever na 1 point something dyan. Ang sabi ng Panginoon, with all. Buong kalakasan, abilidad mo, kung ikaw ay may talento, lahat po tayo dito may talent.
May binigyan ng Diyos ng isa, may 2, may 5, may 10. Depende sa kung ano ang hihilingin mo sa Panginoon. Kaya kung gusto mo, Lord, bakit siya binigyan mo ng 10 talento? Bigyan mo rin ako, Lord. Kasi ibibigay ng Diyos yung kaya mong i-handle. Kaya kung sa isang talento naging tapat ka, daragdagan ng Diyos yung talent mo. Sa una, nagpi-play ka ng keyboard. Susunod, magigitara. Hindi lang po ito yung mga talent. Yung pagluluto, talento po yan. Nung unang luto mo, medyo matabang. Lagi kang nagluluto para sa Panginoon. Ngayon, pag natitikman nila yung luto mo, sarap na sarap sila. Bakit? Kasi nga, binibless ni Lord yung talent na meron ka dahil ginagamit mo yon for His glory. Amen? And even your resources, sabi nga, all resources. Next ako. To put all your energy or enthusiasm into what you are doing. So, ibig sabihin, ang all out po ay buong energy. So, dapat pagpasok mo sa church o pagdating para sa Panginoon, full of energy ka. Hindi pagpasok mo sa church, parang pasan mo na ang langit. Parang buhat-buhat na natin yung buong mundo. Hindi po ang sabi niya, with all energy and enthusiasm. Ang ibig sabihin ng enthusiasm, yung excited ka. Yung na-excite ka dahil ikaw ay muling maglilingkod sa Panginoon. Pa-next po. Ang sabi nga rito, wholehearted, full-pledged, and maximum effort. So the question, pa-next po ako. Ayan, basahin nga po natin yung tanong. At itanong natin sa sarili natin. Kumusta ang paglilingkod natin sa Diyos? Ang ministry mo kay Lord, masasabi mo ba na narating mo na ang maximum effort sa pagsuserve mo kay Lord? Ikaw ang mag-rate sa sarili mo. 1 is the lowest, 10 is the highest. Nasaan na nakarating ang paglilingkod mo sa Panginoon? Masasabi mo ba ngayon na na-maximize mo na? Or feeling mo parang kulang pa eh? Feeling mo may igagaling ka pa? Feeling mo parang, Lord, ano pa eh, nasa minimum pa lang ako? O masasabi mo na na-maximize mo na, narating mo na yung pinakamataas na level ng paglilingkod mo sa Diyos? Ang sabi niya po dito, you can do more. You can give more. And you can be more. Sabihin mo sa katabi mo ngayon. 1, 2, 3. Kapatid. You can do more. You can give more. And you can be more. So, ibig sabihin, kung magaling ka na ngayon, may igagaling ka pa pala. Parang ganito lang yan. Kung maganda ka na, may igaganda ka pa. Kung babae yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, may igaganda ka pa. O pag lalaki naman, kapatid, may igagwapo ka pa. Diba? Kasi gustong-gusto natin yan, yung more and more and more. At lalong higit, sa paglilingkod natin sa Panginoon, meron ka pang kayang ibigay. Meron ka pang kayang i-sacrifice sa Panginoon kasi naniniwala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ka tatawagin ng Diyos kung wala siyang nakikitang potensyal sa iyo. Hindi ka tatawagin ng Diyos nang walang purpose. Tinawag ka ng Diyos kasi naniniwala ang Diyos sa iyo na magkakaroon ka ng impact sa labas. Na yung buhay na meron ka ngayon ay hihigit dahil gagawin ng Diyos, itatransform niya yung buhay mo for you to be more and more and more para kapag nakita nila more and more the glory of the Lord in your life, pag nakita ng mga tao sa labas yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng impact. Hallelujah. Na dahil sa'yo, maraming mabuborn again.
nang dahil sa buhay mo, maraming pamilya ang maayos. Nang dahil sa binagong buhay na meron ka, maraming nanay na stress sa buhay. Pero dahil nakita ka nila na isang nanay na on fire sa Diyos, ngayon yung mga hindi nakakilalang nanay sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon. Dahil yun sa'yo. Dahil gagamitin ka ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin ay hindi ka manatili dito. Ang gusto ng Diyos, iangat niya yung antas ng pananampalataya mo. At kapag inangat na ng Diyos yung antas ng pananampalataya mo, mararanasan mo na sumasabay ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Makikita mo, alam niyo po sa Bible, yung mga Israelites, ang sarap ng problema nila. Alam niyo po kung ano? Kasi ang Diyos ang nagpadala ng mana sobra-sobra. Nung magpabala ang Diyos ng meat, ng quail, nung mga pugo sobra-sobra. At ang ganda ng problema nila, alam niyo kung ano? Ang sabi ng Diyos, bawal silang magtira. Kapag ngayong araw nagbuhos ang Diyos ng pagpapala ng mga kakainin nila, bawal silang magtira. Kailangan nilang ubusin. Nakukuha niyo yung problema nila? Ayaw mo bang ganun yung problema mo? Sobrang dami na nung bigas namin. Hallelujah. Hindi na namin maubos yung bigas. Kaya kami, nangingiti kami ni Pastor, kasi kahapon, katabi niya yung bigas ni Pastor Joel. Nakatakip ng ano. Sabi niya, halos 10 yata yung bigas ni Pastor Joel. Kasi nga, nag-farmer din si Pastor Joel. Kaya sabi namin, hello tatay kung nanonood ka, o kung manonood ka, nakita lang naman po namin kasi katabi namin siya sa upuan. Yung ganun yung blessing, yung ang problema mo is kung paano mo i-consume yung blessing ni Lord kasi yung pagpapala ng Diyos ay higit-higit na sa buhay mo. Ayaw mo bang ma-experience yung ganong problema? Bakit? Paano tayo magkakaroon ng ganun? Eto na ituturo ko sa inyo. Yung all out. Para maranasan mo yung kakaibang blessing ni Lord na hindi mo pa naranasan at kailangan mong i-redeem sa buhay mo at sa pamilya mo. Okay, number 1. All out in worshiping God. Ito na. In 2 Samuel 6:11 to 12a, ang sabi niya rito, the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom. Ito po yung time, isa sa mga major mistake ni David ay yung inilipat niya yung kaban ng tipan. Pa-next ako para makita niyo yung kaban ng tipan. Yan yung tinatawag na Ark of the Covenant. Nandyan po, pa-next ako, tapos babalik tayo mamaya. So yung kaban ng tipan or Ark of the Covenant, sa loob po niya, nandoon yung gold jar of manna, yung container ng manna. At sa loob nun, nandoon yung stone tablets. Ayun po yung 10 Commandments. At nandun din po yung Aaron's staff, yung namulaklak na. Di ba ang ganda? Yung staff niya namulaklak na staff ni Aaron. And yung Ark of the Covenant, it represents the presence of God. Kaya kung nasa ng mga Israelites noon, pagdala-dala nila yung Ark of the Covenant, kasi po hindi pa po kagaya nito na konkreto ang kanilang bahay panambahan. Kaya we are blessed now. Bakit? Kasi nung time ng mga Israelita, meeting tent, ibig sabihin tulda. Nagtatayo sila ng tulda rito. Tapos kapag sasabihin ng Diyos na move, magmo-move sila, kukunin ulit nila yung mga tulda, magtatayo sila ulit. So we are more blessed now. Kasi hindi na kailangang palipat-lipat ang bahay panambahan ng Panginoon. So we are blessed now in time sa panahon natin. At yung Ark of the Covenant po mga kapatid, yan po yung nag-represent o kumakatawan sa presensya ng Diyos. Pabalik ako. So the Ark of the Lord, nakita ka natin kanina, yung presensya ng Diyos ay nanatili sa tahanan. Sino po? Si Obed-Edom. Ito yung panalangin po namin sa pabahay. Bakit? Kasi ang ginagamit po na bahay ay yung bahay nila Ate Rosel at Kuya Marlon at ni Kuya Joven. Ito po yung gagawin ng Diyos sa inyo. Kapag pinapahiram nyo po
ang inyong tahanan. Kaya pag nagba-Bible study kayo sa mga bahay nyo, ganito yung gagawin ng Diyos. Ang sabi nga rito, for 3 months, 3 buwan. Anong ginawa ng Diyos? Nung nanatili ang Ark of the Covenant o ang presensya ng Diyos doon sa tahanan ni Obed-Edom, ang sabi niya, and the Lord blessed him and his entire household. Now, King David was told, kaya nung natakot kasi si King David na ibalik yung Ark of the Covenant, dahil nga nagkasala siya sa Panginoon, ang ginawa niya, nung napakinggan niya yung balita kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Obed-Edom, nagkaroon siya ulit ng restoration. Na kailangan pala ang presensya ng Diyos ay mamayani at maibalik sa kanyang tahanan. Kaya nung nabalitaan niya, sabi niya, nabalitaan ni King David, may mga nagbalita sa kanya, mga servants niya, sabi niya, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and everything he has because of the Ark of God. Anong ibig sabihin niya? Hallelujah. Pa-next pa po ako. So, ibig sabihin, ito siya, in verse 12b. So, David said to himself, I will bring blessings back to my own house. So, ibig sabihin, kapag sa pamilya nyo nawala yung worship, it's time for you to redeem the blessing na nakalaan sa pamilya mo. Kung ang ating tahanan ay puno ng pag-aaway, kung ang ating tahanan, nag-aaway yung mga anak, nag-aaway yung mag-asawa, nagbubugbugan na kayo siguro, yung mga pinggan lumilipad na, iisang piraso na nga lang na pinggan na hugasan, galit ka pa sa nanay mo, then it's time for you to bring back the worship in your family. Kaya ini-encourage ko kayo every day, not only in Sunday, that you are worshiping the Lord. Kung may mga malalaki kayong speaker sa bahay ninyo, magpatugtog kayo ng worship. Bakit? Kasi in worship, there is blessing. That when you worship God, mas powerful. Kung ang buong pamilya umaawit, nagpupuri, sumasamba sa Panginoon, magmula sa mga maliliit, sa mga malalaki, hanggang sa nanay at tatay, ang mga lolo't lola ay nagwo-worship sa Panginoon like David. Kasi sabi ni David, di ko pala dapat tinanggal yung Ark of the Covenant. Bakit? Kasi nung Ark of the Covenant ay nawala, natatalo sila. Pero sabi niya, I will bring blessings back to my own house. That's why ngayong umaga, dapat ganyan yung panalangin po natin. Lord, I want to bring back the blessings to my own house. So anong kailangan? You have to restore the altar of worship. Kailangan yung ibalik. Hindi puro cellphone. Maghapon na nga kayo nag-cellphone, wala pa kayong time mag-worship. So pag umaga mag-worship kayo, tanghali mag-worship kayo, gabi, magpatugtog kayo ng worship. Kasi habang nagpapatugtog kayo at umaawit kayo, bumubuhos ang blessing ng Panginoon. Makikita mo, good mood ka lagi. Hindi ka beast mood. Tingnan mo yung katabi mo kung good mood siya ngayon. Kaya lumilipad yung mga plato. Pati pusa na walang pakpak lumilipad. Hindi porket walang pera. Anong gagawin mo? Mag-worship ka! Kasi kapag ubos na yung laman ng wallet nang nag-worship ka, the blessing is coming. Kung paano blessed ni Lord si Obed-Edom, 3 buwan, hindi lang siya, buong pamilya niya pinagpala. Kaya mararanasan po ninyo, yung mga nagpapaaral ng college, bakit nakakatapos? Kasi nga, puro kayo worship. Kaya kung hindi mo nararanasan tong blessing na to, it's time for you na kayong mga magulang, simulan nyo ang tunay na pagsamba sa loob ng tahanan. Kasi kung ang ginagawa natin ay hindi angkop sa kalooban ng Diyos,
nawawala yung blessing. Pero kung gusto mong ibalik ang blessing sa family mo, yes, maaari sasabihin nyo, hindi pa naman na born again. Yun na nga eh, hindi pa na born again si nanay at tatay mo, pero ang pinapatugtog mo ay mga worldly songs. Why not you worship God? Kung magaling kang mag-instrumento, you play instruments. Because, nung time na may karaoke kami sa bahay, nagpapatugtog si nanay noon. Kasi hindi pa yun na born again. So, ang ginagawa ko, nililehans ko yung mga speaker. Lord, okay lang masira na to, basta hindi lang siya magpatugtog. Nasira talaga. Pero alam nyo po, unti-unti na tinouch ng Panginoon yung puso nila. Kasi merong ginagawa ang Diyos when you worship. Narinig din nila, alam ko, narinig na nakikita nila, umaga't gabi, hawak-hawak ko lang yung Bible ko. Hindi pa ako pastor noon. I served the Lord at the age of 14. Sobrang na-inlove na ako sa Panginoon eh. Kaya 1 year pa lang akong Kristiyano, inordain ako na maging leader ng church. At the moment that I served the Lord, I never turned my back to God. Kahit maraming discouragement, kahit maraming naiinis sa akin, kahit sabi nila masyado akong banal. Pero yung mga nag-persecute sa akin, sila na yung nawala. But I remained because I am not serving men, I am serving the Lord. Kaya hanggang ngayon, since 2010, hanggang 2025, I am serving the Lord. Kahit maraming persecution, yes, dumaan yung pamilya ko. Nung time na nasa Bible school ako, 3 taon, at the age of 15 years old, pumasok, or 16, pumasok na ako sa Bible school, 3 taon ako doon. Hirap na hirap yung family ko, sabi ni tatay noon at ni nanay, pwede bang wag ka munang mag-Bible school? Mag-aral ka ng secular. Pero isa lang yung sinasabi ko sa kanila, hindi ako yung tumawag sa akin. Hindi ako ang pumiling maging pastor ako. Pinili ako ng Diyos. Kaya pag uwi ko ng bahay, umiiyak ako sa Panginoon kasi hindi pa na born again si tatay. At kapag naririnig ko na po, kapatid, yung mabubuksan, kasi dati tumira kami sa village, mabubuksan na yung gate ng gabi, alam ko na kung saan pupunta si tatay. Bangkero kasi yan. Bangkero siya, sugaro lang tatay ko. From bata pa lang siya, hanggang sa tumanda siya, hanggang sa na-born again siya. So pag naririnig ko na yun ang ginagawa ko dun sa kwarto, lumuluhod na ako sa Panginoon ang prayer ko, Lord. Kaya kong tiisin ang hirap. Ma-born again lang yung family ko. Because I know in time, yung hirap, lilipas yan. Pero yung blessing mo darating. And that's the time na yung panalangin ko nung nag-testify si tatay, sabi niya, parang nauubos yung pera ko, sabi niya. Hanggang bakit hindi ako nananalo, sabi niya. Paano ko papanalunin? May nananalangin sa'yo. Kaya nung time na yon, binago ng Diyos ang buhay ni tatay. Kasi araw-araw, umaga at gabi, wala akong ginagawa kundi mag-worship. Because I believe in the power of worship. Kaya kapag wala na akong baon, umiyak lang ako sa Panginoon. Naranasan ko pa nung nag-aaral ako ng college. Wala talagang laman yung wallet ko. Pero alam mo, grabe si Lord. Sumakay ako ng bus kasi ang pamasahe ko na lang nun pang tricycle. Sabi ko, Lord, bala ka na. May nakasalubong ako, may nagbayad ng pamasahe ko. Pagdating ko ng school, sabi niya, Mita, love gift ko sa'yo. Hindi niya alam yung araw na yun, walang laman yung pera ko. That's the power of worship. That when you worship God, God opens the door of heaven to release. Kasi anak ka ng Diyos eh. Anak ka ng Panginoon eh. Tapat ka sa Diyos eh. Mahal mo ang Panginoon. Naglilingkod ka sa Diyos. Tapos pababayaan ka ng Panginoon. That's why, when we worship God sa ating mga bahay, kaya kapag yung iba yung espiritu ng mga anak mo, mag-worship ka. There is something wrong in your family. You worship God. Makikita mo, lumalayas yung mga evil spirit. Yung anak mong pala sagot sa'yo, mag-worship ka. Lord, I worship you. Even in times ang sakit-sakit ng loob ko. Dahil sinagot-sagot ako ng mga anak ko, I still worshiping you. Kahit hindi sila sumusunod, naniniwala ko, as I worship you, the blessing is coming and the transformation is on hand. Is coming in my family. Kaya huwag kang susuko mag-worship.
I started serving the Lord, mag-isa lang ako. Kayong pamilya ni nanay, bago namatay yung lolo ko, both ng lolo ko, saktong-sakto naka-fasting ako. Kaya in-evangelize ko yung family ni nanay, lahat sila tumanggap sa Panginoon. Wala na akong accountability kung hindi sila magtutuloy. Kasi ang purpose ko lang is, ang trabaho ko lang is to share the gospel. Kasi hindi naman lahat ng shasharan mo, mabuborn again agad yan. But ang pinaka-importante, tayuan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. So it's time for us to redeem the blessing given to our family. Pa-next po ako. Because when we worship, we acknowledge the presence of God. Ito sinasabi ko pa next pa. Worship is not limited. Take note for this word. Hindi limitado ang worship. Kapag nasa church ka lang, you can worship God everywhere. Nasa school ka, nasa trabaho ka, nasa anumang lugar ka. You can worship God. Nagmamaneho ka. Di ba mas magan pa nga sa feeling habang nagrarakal ka? I worship you. Pag na-touch yung pasahero mo, ang ganda naman ng boses mo, kuya. Kasi may anointing ni Lord. Imbis na magbabayad ng 50, na-bless ako, kuya, sa kanta mo, gawin ko 100 na. Bakit? Hindi kayo naniniwala na kaya kang i-bless ng Panginoon in different ways? Amen? Ganon si Lord kumilos. And worship God is a lifestyle. Ibig sabihin, buhay mo na. Pag-gising mo sa umaga, nag-worship ka sa Panginoon. Kasi ang worship, hindi lang po pagkanta. Everything that you do is a form of worship. Yung trabaho mo, kapag ginagawa mo yung trabaho na hindi ka nagmamurmur, hindi ang dami mong reklamo sa trabaho mo, naman yung nagpapasahod sa'yo, di ba? Why not ang gawin mo, Lord, I consider this work as my worship to you. Then, you are giving glory to God. Amen po ba? So, worship. Alam niyo po, ganito katindi si David na dapat matutunan ng church. How did David worship God? Ito, mabilisan to. He danced with all his might. In verse 14 ng 2 Samuel chapter 6, wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might. Anong ibig sabihin ng with all his might? Buong lakas. Kaya tinanong ko kayo kanina, yan na ba yung 100% mo na pagpalakpak? Pagtalon, pagsigaw. So ibig sabihin, pag sumasayaw ka dapat ng buong kalakasan. Kaya dapat pag praise and worship, awan ti agmumuryot. Sabi mo sa katabi mo, wala yung low energy. Nalungkot kami kahapon. Grabe, halos 100 kabataan. Sa isang kabataan, wala man lang magtaas ng kamay. Grabe. Nakakalungkot, pero praise the Lord in this church. We are so blessed. Dahil natututo na kayo na mag-worship sa Panginoon. Kaya kapag nag-worship ka sa Panginoon, sumayaw ka ng buong kalakasan. Tingnan mo si nanay, lagi niyang kausap ang Panginoon, si Nanay Tess. Imbis na itatakbo sa ospital, ang ospital niya si Lord. Ang healer niya si Lord. Ang taga-check up niya si Lord. Binigyan siya ng wisdom ng Holy Spirit. Nakainin niya, pinaalala ng Holy Spirit sa kanya, nakainin niya yung bayabas. And bayabas is herbal. Natural healing. Ganun si Lord. Hindi na siya gumastos, gumaling pa siya. Hindi pa siya lumabas. Diba? Ganun si Lord kapag lagi mong kinakatagpo when you worship God. So ano pa? Hindi lang sumasayaw ng buong lakas, shouting and play instruments. Tatanungin ko kayo, tahimik ba o maingay sa langit? Tatanungin ko kayo, tahimik ba sa langit o maingay? Sigurado kayo? O yung iba nakiki-chorus, maingay, gano'n. Alam niyo po ba na sa langit, punong-puno ng
instrumento. Kaya sanayin mo yung sarili mo na mabingi-bingi talaga. Kasi when we worship God, gusto ni Lord, full band. Kulang pa nga yan eh. Wala pa tayong trumpet, wala pa tayong flute. Ang dami pang kulang dito. Wala pang yung mga timbrel. Sobrang ingay talaga. So when we worship God, gusto ni Lord shouting. Alam niyo, pag sumisigaw ka sa papuri, hindi sumisigaw na dahil galit ka. Sumisigaw ka sa papuri sa Panginoon at tumutugtog ka. Yan ang gusto ng Diyos. At yan si David. Pangatlo, jumping and dancing. Woo! Ibig sabihin, tumatalon. Kaya walang Kristiyano mahihain. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahiya. You worship God. Kasi minsan, nahiya tayo, baka sabihin nila, masyado man akong holy. Hindi. Kasi ang gusto ni Lord, i-express mo sa Kanya yung pagmamahal mo sa Kanya. That is worship. You are expressing your love to God. Gaano mo kamahal si Lord? Gaano ka nagpapasalamat? Kaya hindi mo maiwasan, parang gusto mo lumuhod, gusto mo umiyak, gusto mong sumigaw. Ganyang papuri ang gusto ng Diyos. At ito si David. Kaya ito sasabihin ko sa inyo mga kabataan, pag mamimili kayo ng aasawahin nyo, siguraduhin yung pareho kayo ng pananampalataya. Bakit? Kasi even David na persecute siya ng isa sa mga anak ni, sino yan? Si Michal, anak ni Saul, pa-next po ako. Ito yung nangyari, ito yung kaganapan dito. So pag uwi ni David, dahil excited na excited siya, kasi gusto niya na dalhin ulit yung worship sa pamilya nila, kasi gusto niya nandun yung presence ng Panginoon. Pag uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Michal, na may ganitong pagbati. Grabe naman yung sobrang excited mo, tas may babalita kang ang ganda, tas biglang die down yung saya mo siguro, no? Kasi ang sabi niya, dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw. Can we say amen yung mga baliw sa paglilingkod sa Panginoon? Parang mahina ah. So sabi nga kay David, dakilang hari sa Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, ginawa ko yon upang parangalan si Yahweh. Sapagkat sa halip ng inyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuna sa Israel at patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh. Because worship is honoring God. Kapag nagwo-worship ka, pinaparangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya dapat, todo bigay. Amen. Papikit-pikit. Ito lang, feel na feel mo nga, parang mag-isa mo lang. Ano, feel na feel mo, kahit ano na dyan, tumatalsik na yung mga laway mo, basang-basa na yung kilikili mo, lahat na. Bakit? Kasi nga todo bigay. Kasi alam mo, ang wino-worship mo ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari at gusto mong pasayain ang Diyos na pumili sa'yo at nagligtas sa'yo. Kaya dapat ang susunod na worship natin, grabe yung palakpak mo. Kulang na lang, maiganon mo na yung katabi mo. Kasi grabe, di ba? Exaggerated na kung exaggerated, pero grabe. Grabe si David. Ito pa, sabi niya, pa-next po ako. At ito yung matindi at gustong-gusto ko kay David. At gagawa, pa-next pa po ako, at gagawa pa ng mas masahol dito. Tinawag na nga siyang baliw. Dinagdagan niya pa yung, hinigitan niya pa yung pag-worship niya. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko. Si Michal, dahil pinersecute. Kaya kayo pag pinapersecute kayo, pag nag-worship kayo, mga kapitbahay, ano ba naman yan? Masyadong holy-holy itong mga to. Alam mong ginawa ng Diyos kay Michal? Hindi siya nagkaanak. Walang supling na lumabas sa kanya. May curse. So, ibig sabihin, hayaan mo lang na pagtawanan ka ng mga kapitbahay mo. Taas-taas pa ng kamay yan, daldal niya yung Bible niya. It's okay. Bakit? Because ang piniplease mo si Lord. At kapag na-please mo ang Diyos, He will defend you. He will fight for you. And He will bless you. Kaya huwag kang matakot sa sasabihin ng kapitbahay mo, ay, ayoko magpagamit kasi sasabihin naman ni ganito. Ay, ayoko magpagamit. Ayoko na mag-worship kasi sasabihin ng mga kapitbahay ko ganito. No. Kung ganun ka mag-isip, ibig sabihin, hindi mo talaga kilala ang Diyos. But if you know God,
ang isip mo lang si Lord. Kasi ang pinakamahal mo si Lord. Everything in you is si Lord. Kaya si Lord ang piniplease mo. Kaya sabi nga ito, don't mind people around you when you worship God. Focus on God. Kaya mga musicians, sinuturan lagi ni pastor. Huwag kayong mag-focus sa mga chords. Yes, you cannot worship God without lyrics. Kaya sinasabi namin lagi, mga backup singers, mag-memorize kayo. Ako nga nag-keyboard ako eh. Hirap na hirap ako. Nagme-memorize pa ako ng lyrics. But ang ginagawa ko every day, I am singing to the Lord. I am praying na Lord, ipaalala mo sa akin. Yes, ano na ako eh. Nagde-deteriorate na yung memory ko. Mas malakas ang memory ko noon. Pero pinagpipray ko kay Lord na Lord, bigyan mo ko ng sharp memory. Kayo mas bata kayo. So dapat when you worship God, ang audience mo, si Lord. Kaya hindi porket nagtaas yung katabi mo, tsaka ka lang magtatas. No. Worship is a personal decision. Ikaw at ang Panginoon lang yan. In Psalm 66 verse 11b, help me make worshiping the most important in my life. So dapat tayo po todo bigay, sagad-sagad pag nag-worship. Kaya I encourage everyone, agahan po natin ng konti. Bakit? Kasi namimiss niyo yung blessing. Sana andito yung blessing ni Lord. Kaso dumating ka, hindi ka na nakapag-worship. Mensahe ka na dumating. Paano mo sasaluhin yung blessing ng worship? Ang corporate worship. Sayang naman yung worship. Kasi may blessing pala doon. Kaya ang gagawin natin ngayon, aagahan na po natin. Amen po ba? Aagahan na natin. Para ano? Para masalo natin yung blessing. Kasi yung worship pala, may blessing doon. Amen po ba? Huwag kayong magtampo sa akin kasi gusto ko kayong i-bless ni Lord. Kasi ang sarap palang mag-worship. Grabe, no? Nag-worship ka na nga kay Lord, may blessing pang darating. Grabe naman yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, agahan natin next week. Sabi mo, tapikin mo siya, agahan natin. Pero yung sobrang aga nang dumadalo, wag mo nang sabihin. Kasi baka dumating, naliligo pa kami. Kasi minsan, sobrang aga naman yung iba, 7:00, nandito na talaga sila. Kasi excited sila eh. Yung iba, 7:30. Pero sabihin mo naman sa katabi mo, dapat maabutan mo yung welcome song. Amen po ba? Tama po ba? Para ma-receive mo yung blessing ng Panginoon. Kaya kapag linggo, huwag ka na magpupuyat ng Sabado. Maaga ka na gumising para maaga kang babangon. At praise the Lord, natutuwa ako kay Gab. Kasi sabi ko, kaya mo ba talaga? Kahapon kasi sila natulog. Nung Friday night, natulog sila dito. Iniisip ko, anak, kaya mo bang gumising? Kasi magdo-dawn watch kami kahapon. Kaya mo bang gumising ng madaling araw? 5:00 yung dawn watch. Kinaya naman po niya, praise the Lord. At nung pumunta kami ng San Nicolas, kasi kasama yung mga youth, iniisip namin ni Pastor, kaya ng energy nitong mga to. Ang service natapos po ng 2:00. Sabi ko, buti na lang pala nag-almusal kami ng kanin. Kasi 2:00 po sila nag-lunch. Sabi ko, natutuwa ako kasi kaya naman pala. Amen. Kasi tuwang-tuwa siya. Sabi ni Sister Rialyn, Pastor, ipapaampun na yata niya pag Friday dito. Kasi ayaw na umuwi ni Gab. Bakit? Kasi kung nasa ng worship, na-enjoy mo yung mga kasama mo eh. Tama? Dapat ang church, ang pinaka nag-enjoy kang kasama. Kasi nandun yung presence ni Lord in our midst. Amen? Kaya sabihin mo, lagi kang kumonect. Lagi kang makikonnect sa body of Christ. Amen. So pangalawa na tayo, worship God. Sabi nga doon, all out. Dapat pangalawa, all out in seeking God's face. In Psalm 119 verse 2, blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart. So, ibig sabihin, kailangan hanapin mo ang Diyos. So, what is seeking God's face? It is equivalent to developing an intimate relationship with God. So, ibig sabihin, buong puso mo na hanapin ang Diyos, ibig sabihin, hindi lang tuwing Sunday, ang seek ye first. Pagmulat ng mga mata mo, nagti-thank you ka na kay Lord. Thank you, Lord. Kasi dinugtungan mo ulit yung buhay ko.
And the Lord desires us to be our constant companion in every experience of life. So ang pinakakasama mo araw-araw ay ang ating Panginoon. Nandun ka nagtatrabaho, Lord, samahan mo ako. Lord, pupunta ako sa school, samahan mo ako, Lord. Constant nga, ibig sabihin, hindi nagbabago, nakasakasama mo si Lord. Lord, aalagaan ko na naman yung mga anak ko. Maglalaban na naman ako, Lord. Parang si Lord, katabi mo lang siya lagi. Ganon relasyon ang gusto ng Panginoon. Yung lagi mong iniisip na, Lord, samahan mo ako, may gagawin ako. Lord, magdi-decide ako. Lord, sasagutin ko na ba siya? O ibabasta din ko, Lord? Lord, eto na ba yung time? Di ba lagi constant nga i-companion? Parang lagi mo siyang kasama. Best friend mo yung Holy Spirit, the Lord. Amen? So you are seeking God. Ibig sabihin, gusto mong lumalim ang closeness nyo ng ating Panginoon. Amen po ba? The Christian walk is a life devoted to seeking God's presence and favor. The Lord wants us to humbly and trustingly seek His face in our prayers. Ito yung sinasabi ko. Kaya lagi po namin sinasabi po sa inyo, ini-encourage kayo ulit-ulit na manalangin ka araw-araw at basahin mo yung salita ng Diyos umaga at gabi dahil po diyan po kayo lalalim, mag-uugat ang inyong pananampalataya at lalakas ang inyong paglilingkod. Kaya mapapansin mo kapag everyday ka na nagpipray, everyday ka na nag-word of God, everyday kang nagde-devotion, hindi naman kailangan po na lagi kang nagsusulat. Kailangan required lang po yun sa mga workers. Pero kung kaya mo, sinasabi kong hindi kailangan sa matatanda. Kasi matatanda, mahina na yung mata nila. Pero kung malakas ka pa, go! Yung parang may sinasabi si Lord sa'yo, sinusulat mo, ganun. Yung seeking God's face. And seeking God's face means desiring to know His character and wanting Him, His presence more than any other thing He can give us. Ito na sinasabi ko, next pa. We don't pursue Him only to give Him a list of wants and needs. Si Lord po, hindi siya parang genie. Genie in the bottle. Si genie in the bottle, tinatawag siya kapag may wish. Tama? Hindi ganun si Lord sa buhay natin. Ayaw ng Panginoon ng ganung relasyon. Yung hinahanap mo ang Diyos, pupunta ka sa church, kasi bibigay mo, Lord, ito yung kailangan ko, ito yung gusto ko, ito yung gawin mo. Hindi ganun si Lord. Huwag mong itratong gano'n ng Diyos. Itrato mo siya, i-value mo si Lord. Bigyan mong pagpapahalaga yung relasyon mo sa Panginoon. We seek Him. Kaya mo hinahanap ang Diyos para matagpuan mo ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ano ba yung purpose ko, bakit ako nilikha ng Panginoon. Gusto kong lumalim, gusto kong lumago ang relasyon ko sa Diyos. Kaya mapapansin mo, the more na sinisik mo ang presensya ng Panginoon, the glory of the Lord nakikita din sa'yo. Tignan mo yung katabi mo, nakaka-bless siya. Tignan mo. Nakikita mo ba yung Shekinah glory ni Lord sa kanya? Di ba? Nagniningning. Alam niyo po si Moses, nung sinik niya yung mukha ng Panginoon, 40 days and 40 nights siya, doon sa Mount Sinai, nung pagbaba niya, hindi makatingin yung mga Israelites sa kanya kasi sobrang liwanag ng mukha niya. Yun bang tipong dumarating ka pa lang, nakaka-bless na yung spirit mo. Dumarating ka pa lang, yung nakasimangot na kapatid mo napapangiti sa'yo. Bakit? Kasi nakikita niya yung glory ni Lord sa'yo. Nabibless siya sa buhay mo. So let us seek the Lord. And lastly, all out in obeying the Lord. Alam niyo po si David, sobrang in love niya sa pagsunod sa Panginoon. And in Psalm 119, verse 166 to 168, Lord, I am waiting for you to save me. I obey your commands. I follow your rules. I love them very much. I obey all your instructions and rules. So ang gusto ng Panginoon, sa pagsunod mo sa Kanya, mahalin mo, hanapin mo, saliksikin mo, yakapin mo ang salita ng ating Panginoon. Hindi lamang pumahalin. Ang si David sabi nga, pangalawa, treasure. Ibig sabihin, para sa Kanya, ganito pa ang salita ng Diyos, I love your commands more than gold, more than the purest gold. So ibig sabihin, yung value
ng makamundong bagay, higit pa doon yung value ng salita ng Panginoon sa kanya. Talagang iniingat-ingatan niya at iniibig niya ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba? And lastly, never forget God's words. Alam niyo po, kalimutan mo na yung katabi mo. Ay, hindi naman. Kalimutan mo na ako bilang pastor mo. Huwag mo lang kakalimutan si Lord. Ang sabi niya rito, awit 119:141, kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon pa man ang utos mo'y, hindi ko pa rin lilimutin. Ibig sabihin, naranasan din po ni David na iwan siya ng mga kaibigan niya, na alone siya, naranasan niya po yun. I-betray siya, kamuhian siya ng mga taong nakapaligid, naiinis sa kanya, nagagalit sa kanya. Lahat naranasan din po ni David. Pero alam niyo po, yung ginawa niya, itakwil man siya ng lahat, pero hinding-hindi niya lilimutin yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit minsan sa pagsunod sa Panginoon, minsan nasasaktan tayo, tama? Kasi minsan pag may pinapagawa ang Lord, ayaw nating gawin. At masakit po yun, lalo na kapag against siya sa gusto mong gawin, di ba? Hindi naman po sinabi ng Bible na when you obey the Lord, walang pain. No, ang sabi pa nga ng Bible, masasaktan ka talaga. Ipo-persecute ka nila when you obey the Lord. Pero si David, pinili pa rin niya na hindi kalimutan ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, lahat ng mararanasan po natin dito sa mundo, gawin mong panangga ang salita ng Panginoon. Iwan ka man ng pamilya mo. Sabi nga ni David, even when my father and my mother, i-turn down nila ako, but I will never leave God. Tama po ba? And there